Hindi ka kailanman magiging isang Valderrama, Feli. You were just a temporary patch to a hole. At ngayong nandito na ang tunay na may-ari ng pwestong yan, you are nothing but a piece of scrap cloth. Ang mga salitang iyon ni Donna Imelda ay tila mga laslas ng labaha sa pandinig ni Feli, malalamig at walang pasubali. Sa loob ng maliit na silid sa likod ng altar ng lumang simbahan, kung saan dapat ay naghahanda si Feli para sa kanyang huling pagpasok bilang isang dalaga, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kinakapos niyang hininga. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang pumpon ng mga puting rosas. Ang kanyang mga daliri na may mga bakas pa ng tusok ng karayom at kalyo mula sa 6 na buwang pagtatahi sa sariling gown ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang gown na iyon, ang bawat borda, ang bawat bead na isa-isa niyang ikinabit nang may kasamang dalangin para sa isang masayang pamilya, ay tila nagiging isang napakabigat na kadena na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Bakit, Mama? Nasaan po si Enrique? Bakit niyo po ito ginagawa sa akin? Ang boses ni Feli ay halos isang bulong na lamang, pira-pira sikil at puno ng pagsamo. Walang emosyong inihagis ni Donna Imelda ang isang makapal na sobre sa paanan ni Feli. Kumalat sa sahig ang mga retrato, mga larawang kailanman ay hindi inasahan ni Feli na makikita sa araw ng kanyang kasal. Doon, sa gitna ng mataong airport, makikita si Enrique na mahigpit na nakayakap kay Isabela Valderrama, ang babaeng palaging sinasabi ni Donna Imelda na malayo sa antas nila. Ngunit sa mga larawang yon, kitang-kita ang pag-iingat ni Enrique sa sinapupunan ni Isabela. He's gone, Feli. Enrique chose the woman who carries the rightful heir of our bloodline. And you are just a tailor's daughter we took in out of pity. Pagpapatuloy ng matanda, habang dahan-dahang lumalapit kay Feli. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa baldosa ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Hindi makakilos si Feli. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na hiyaw na walang tunog. Ramdam niya ang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri, ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga binti, habang ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang kisap mata. Ang bango ng insenso mula sa labas ng silid ay naging amoy ng isang libing para sa kanya. Now listen to me very carefully. Ang boses ni Donna Imelda ay naging mas matalas, mas mapanira. Upang mapanatili ang dangal ng pamilya Valderrama, lalabas ka sa simbahang yan at sasabihin mo sa lahat na ikaw ang nagtaksil. You will admit to having an affair. Ibahagi mo sa lahat na ikaw ang umatras dahil hindi mo kayang talikuran ng lalaking kinalulon mo. In exchange, I will forgive the debt of gratitude you owe us for the last 5 years. Consider this your final payment for the roof we put over your head. Isang mapait na ngiti ang pilit na kumawala sa mga labi ni Feli, kahit na ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo sa sobrang hapdi. Ang utang na loob, ang konseptong ginamit upang ikulong siya sa isang hawla ng pagsisikap at sakripisyo. Inakala niya ay pagmamahal ang nagbubuklod sa kanya sa pamilyang ito. Ngunit isa lamang pala itong transaksyong matagal nang nakaplano. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatayo doon, suot ang pinakamagandang obra na nagawa niya sa buong buhay niya, ay tila isang estranghero. Ang telang seda na dati ay malambot sa kanyang balat, ay tila naging magaspang at nakakasugat. Ang bawat tahi na ginawa niya nang may pag-ibig ay isa-isang napuputol sa kanyang imahinasyon. Kung hindi ko po gagawin, tanong ni Feli, ang kanyang boses ay naging matigas, isang huling pagkapit sa natitirang piraso ng kanyang sarili. Humakbang ng mas malapit si Donna Imelda at hinawakan ang panga ni Feli. Pilit na pinatingin sa kanya. Then I will make sure na wala nang tatanggap sa iyong patahian sa buong bansa. Iingay ang pangalan mo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang magnanakaw na nagnakaw sa kaban ng aming pamilya.
Pipili ka, Feli. Ang iyong pangalan o ang iyong kalayaan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Sa labas, narinig ni Feli ang marahang tugtog ng organo. Ang hudyat na dapat ay magsisimula na ang seremonya. Ang mga bisitang naghihintay, ang mga bulaklak na nakapalamuti sa pasilyo, ang lahat ng yon ay naging isang malaking biro. Dahan-dahang binitiwan ni Feli ang pumpon ng mga rosas. Ang mga talulot nito ay nalagas at nagkalat sa ibabaw ng mga retrato ng pagtataksil ni Enrique. Sa loob niya, may isang bagay na tuluyang namatay. Ngunit sa gitna ng abo ng kanyang mga pangarap, may isang bagong apoy na nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi gawa sa galit, kundi sa isang malamig at matalim na desisyon. Bakit ang pag-ibig na ipinunla sa katapatan ay nauuwi sa pag-aani ng kapaitan? Bakit ang mga taong tinuring mong langit ang siyang magbabaon sa iyo sa impyerno? Tumalikod si Feli kay Donna Imelda at dahan-dahang hinubad ang kanyang belo. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, tila isang pagsuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin na sa pintuan patungo sa ulan sa labas. Ang dangal ay hindi ibinibigay, Donna Imelda, at hindi rin ito ninanakaw, sabi ni Feli bago humakbang palabas. Iniwan ang marangyang gown na unti-unting nababasa ng tumatagas na tubig mula sa kisame ng lumang silid. Sa bawat hakbang niya palayo sa altar, ramdam niya ang bigat ng bawat patak ng ulan na sumasalubong sa kanya sa labas ng simbahan. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kalsada, isang pares ng mga mata mula sa isang lumang jeepney ang nakamasid sa kanya. Mga matang puno ng misteryo at isang pangakong hindi pa nabibigkas. Sino ang lalaking ito na naghihintay sa anino ng kanyang pagkalugmok at ano ang koneksyon niya sa nakaraang pilit ng ibinabaon ni Feli sa limot? Walang halaga ang isang pusong tapat sa mundong pinatatakbo ng pilak at kapangyarihan. Ang katotohanan ito ay tila isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Feli habang tinatahak niya ang madidilim na eskinita patungo sa daungan. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mabigat na kaladkad ng kanyang basang gown sa maputik na kalsada. Ang dating maputi at nagniningning na tela ay naging kulay abo na ngayon, puno ng mantsa at dumi ng kalsada. Isang malupit na metapora para sa kanyang dangal na nyurakan sa harap ng altar. Ang malamig na simoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng krudo at malansang isda sa paligid ng bengkang. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, tila isa siyang multo na ligaw sa mundo ng mga buhay. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok, pinapaalala sa kanya ang bawat oras na ginugol niya sa paglilingkod sa pamilya Valderrama na itinapon lang siya na parang basahan. Napahinto siya sa tapat ng isang maliit at lumang karinderya. Ang liwanag mula sa isang nanghihinang bombilya sa loob ay tila isang tanglaw sa gitna ng unos. Pumasok siya, hindi dahil sa gutom, kundi dahil hindi na kaya ng kanyang mga binti ang bigat ng kanyang sarili. Ang ingay sa loob ng kainan ay biglang naputol. Ang mga manggagawang kumakain ng hapunan, ang mga bomberong nagpapahinga, at ang mga kargador na puno ng grasa, ang katawan ay napatingin sa kanya. Isang babaeng nakagaon, basang-basa, at may mga matang tila na wala na ng kislap. Sa sulok ng silid, isang lalaki, ang tahimik na nakaupo, nakayuko sa kanyang tasa ng kape. Ito si Gabo. Ang kanyang mga balikat ay malapad, at kahit nakasuot lamang siya ng kupas na t-shirt at maong, mayroon siyang aura na hindi basta-basta mapapantayan ng sino mang manggagawa doon. Iha, anong nangyari sa'yo? Ang tanong ni Aling Rosa, ang may-ari ng karinderya, habang nagmamadaling lumapit na may dalang tuyong tuwalya. Hindi nakasagot si Feli. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa lamig.
Umupo siya sa isang bakanteng silya. Ang kanyang paningin ay nakapako sa maduming lamesa. Inilapag ni Aling Rosa ang isang mangkok ng mainit na sopas sa harap niya. Ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha, tila isang mainit na yakap sa gitna ng kanyang pag-iisa. Nang matapos siyang kumain ng ilang kutsara, doon lamang siya natauhan. Kinapa niya ang kanyang katawan, naghahanap ng kahit anong pambayad. Ngunit naalala niya ang pitaka niya, ang kanyang alahas, maging ang huling sentimong inipon niya ay kinuha lahat ni Donna Imelda bago siya pinalayas. Siya ay literal na walang-wala. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay muling bumalong sa kanyang dibdib. Pasensya na po. Wala po akong pambayad, ang paos na sabi ni Feli habang ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Bago pa man makasagot ang matanda, isang kamay na malaki at may mga bakas ng kalyo ang naglapag ng sapat na halaga sa lamesa. Tumingala si Feli at nakita ang lalaking kanina ay nasa sulok. Malapit ang kanilang distansya, sapat na upang maamoy ni Feli ang kakaibang bango nito. Hindi amoy ng pawis ng kargador, kundi amoy ng bagong tabas na kahoy at ulan. Huwag mong intindihin yan, bayad na. Maikling sabi ni Gabo. Ang kanyang boses ay malalim, tila isang baritono na nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng gulo sa isip ni Feli. Tinitigan ni Feli ang lalaki. Napansin niya ang mga kamay nito, bagamat may mga gasgas. Ang hugis ng mga daliri ay hindi mukhang galing sa habambuhay na pagbubuhat ng mabibigat na kargamento. May katalinuhan sa kanyang mga mata na tila nakakabasa sa kaluluwa ni Feli. Salamat. Pero hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Bulong ni Feli. Tumingin si Gabo sa kanya, hindi nang may awa, kundi nang may pagkilala. Hindi mo kailangang magbayad sa isang bagay na kusa kong ibinigay. Isang biglang ideya ang pumasok sa isip ni Feli. Isang desperadong hakbang upang patunayan sa pamilya Valderrama na hindi nila siya tuluyang nadurog. Gusto niyang ipakita na kahit ang isang basahan ay may kakayahang bumuo ng sariling tadhana, kahit sa piling ng isang estranghero. Pakasalan mo ako, ang biglang sambit ni Feli. Ang buong karinderiya ay muling natahimik. Maging si Aling Rosa ay napahinto sa pagpupunas ng baso. Tiningnan ni Gabo si Feli ng matagal, tila tinitimbang kung ang babaeng nasa harap niya ay nawawala na sa sariling bait o sadyang nasa rurok lang ng kapaitan. Wala akong pera. Isang maliit at tagas na silid lang ang maibibigay ko sa'yo. At ang tanging kayamanan ko ay ang pagod kong katawan sa gabi. Ang seryosong sagot ni Gabo, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa mga mata ni Feli. Sapat na yon. Ang kailangan ko lang ay isang taong makatingin sa akin nang hindi ako kinakaawaan. Isang taong handang maging saksi sa muli kong pagbangon. Ang matapang na tugon ni Feli, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin. Lumapit si Gabo ng mas malapit, hanggang sa maramdaman ni Feli ang init na nagmumula sa katawan nito. Inilahad niya ang kanyang kamay. Kung ganoon, handa ka bang yakapin ang hirap kasama ang isang estranghero? Isang simpleng tango ang isinagot ni Feli habang inilalagay ang kanyang maliit na kamay sa palad ni Gabo. Ang pagdapo ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang tahimik, ngunit kakaibang pakiramdam. Isang koneksyon na tila matagal nang hinihintay ng kapalaran. Ngunit sa likod ng payak na buhay na ipinapakita ni Gabo, may mga lihim na nananatiling nakatago sa loob ng kanyang lumang laptop. Ano ang laman nito na mahigpit niyang binabantayan? At bakit ang isang simpleng kargador ay tila may kakayahang magbunyag ng mga katotohanang maaaring magpayanig sa isang makapangyarihang grupo sa isang iglap? Ang pag-ibig ay hindi laging matatagpuan sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Kung minsan, ito ay masisilayan sa gitna ng alikabok at patak ng ulan sa isang luma at madilim na silid. Ang pagpirma sa kontrata ng kasal sa harap ng isang huwes ay hindi nagtagal ng 10 minuto. Walang mga puting rosas, walang koro na kumakanta ng Ave Maria,
At lalong walang Enrique na naghihintay sa dulo ng pasilyo. Tanging ang ugong lamang ng lumang electric fan sa loob ng opisina at ang amoy ng lumang papel ang naging saksi sa pag-iisang dibdib ni na Feli at Gabo. Ang singsing na isinuot ni Gabo sa kanyang daliri ay isang simpleng pilak na nabili lamang sa bangketa, malamig at magaan. Ngunit para kay Feli, mas totoo ito kaysa sa diamanteng ibinigay ni Enrique na may kalakip na sumpa. Dinala siya ni Gabo sa isang distrito malapit sa Bencang kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit at ang amoy ng dagat ay humahalo sa usok ng mga sasakyan. Ang tinutuluyan ni Gabo ay isang maliit na silid sa itaas ng isang luma at kahoy na paupahan. Sa bawat hakbang nila sa hagdan, ang bawat huni ng kahoy ay tila nagbabala sa bigat ng kanilang bagong simula. Nang pumasok sila sa loob, bumungad sa kanila ang isang espasyong sapat lamang para sa isang maliit na higaan, isang mesa, at isang tumpok ng mga gamit ni Gabo. Ang bubong ay may ilang butas at ang bawat patak ng ulan na nakakalusot ay gumugulong sa isang plastik na timba. Lumilikha ng isang malungkot at paulit-ulit na ritmo sa katahimikan. Hindi nagreklamo si Feli. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang maliit na balutan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga mamahaling tela sa mansyon ng mga Valderrama, ay nagsimulang kumilos. Kinuha niya ang isang basahan at sinimulang punasan ng alikabok sa bintana. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad. Tila ang paglilinis ng silid na yon ay ang paglilinis din ng kanyang sariling pagkatao mula sa dumi ng nakaraan. Pasensya ka na, Feli. Ito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Ang malalim na sabi ni Gabo habang nakasandal sa hamba ng pinto, pinapanood ang bawat kilos ng kanyang bagong asawa. Tumigil si Feli at tumingin sa kanya. Ang isang palasyong puno ng dumi ay mas nakakasakal kaysa sa isang dampa na puno ng katapatan, Gabo. Huwag kang humingi ng paumanhin para sa isang bubong na nagbibigay sa akin ng proteksyon. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang mapansin ni Gabo na nanginginig pa rin si Feli sa lamig ng gabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang tanging makapal na jacket at isinuot ito sa mga balikat ni Feli. Ang amoy ng detergent at ang init ng katawan ni Gabo na nananatili pa sa tela ay tila isang baluti na bumalot sa puso ni Feli. Sa sandaling iyon, ang pisikal na distansya sa pagitan ng dalawang estranghero ay tila umikli. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa isang tahimik na pagkilala sa kani-kanilang mga sugat. Nang malalim na ang gabi, pinahiga ni Gabo si Feli sa maliit na kama, habang siya naman ay naupo sa sahig, nakasandal sa pader. Inakala ni Feli na matutulog na ang lalaki, ngunit sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang mahinang liwanag na nagmumula sa isang laptop na inilabas ni Gabo mula sa kanyang lumang bag. Ang mga daliri ni Gabo, na kanina ay tila magaspang mula sa pagtatrabaho sa daungan, ay mabilis at bihasang sumasayaw sa keyboard. Ang kanyang mukha, na kadalasan ay seryoso at laging nakatingin sa malayo, ay naging matalas at puno ng determinasyon. Hindi napansin ni Gabo, nagising pa si Feli at nakikinig. Yes, I want the full audit of the Valderrama accounts by tomorrow morning. Don't leave any stone unturned. Ang mahinang bulong ni Gabo sa wikang Ingles, ang kanyang tono ay hindi na isang kargador, kundi isang taong sanay mag-utos sa isang malaking korporasyon. They think they can play dirty? Then we'll show them how an empire falls from the inside. Nanlaki ang mga mata ni Feli. Ang lalaking pinakasalan niya sa loob ng 10 minuto ay tila may hawak na kutsilyong nakatutok sa lalamunan ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit siya nagtatago sa anino ng kahirapan habang nagpapatakbo ng mga numerong kayang bumili ng buong distrito? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Feli, isang kalabog sa pinto ang gumulantang sa kanila. Isang sulat ang isiningit sa ilalim ng pintuan.
isang legal na dokumento na may tatak ng pamilya Valderrama. Ang pamilyang nagnanais na ibaon siya sa limot ay tila may bagong paraan upang hilingin ang kanyang pagluhod. Ano ang nakasaad sa sulat na ito na magiging dahilan upang muling manginig ang mundo ni Feli? Hindi ka lalaya hanggat hindi mo nababayaran ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa aming hapag, Feli. Ang dangal mo ay may katumbas na halaga at ang halagang iyon ay 500,000 piso. Ang mga salitang nakasulat sa legal na dokumento ay tila mga lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Feli. 500,000 piso, isang halagang kailanman ay hindi niya mahahawakan sa loob ng isang silid na butas ang bubong. Binabawi ni Donna Imelda ang lahat, ang gastos sa tela ng gown, ang matagal na pananatili niya sa mansyon, at maging ang mga oportunidad na nawala sa pamilya dahil sa kanyang pag-atras sa kasal. Isang malupit na baluktot ng katotohanan. Hawak ni Feli ang papel habang ang kanyang kabilang kamay ay nakakapit sa isang lumang gunting na tanging naiwan sa kanyang maliit na bag. Ang miron ng kanyang nakaraan ay ayaw siyang pakawalan, tila isang aninong nakasunod sa bawat hakbang niya patungo sa liwanag. 500,000? Ang mahinang tanong ni Gabo. Kinuha ang papel mula sa nanginginig na kamay ni Feli. Isang malaking halaga para sa isang thimble at karayom. Gagawin nila ang lahat para sirain ako, Gabo. Hindi nila ako gustong makitang malaya. Gusto nila akong makitang lumuluhod at nagmamakaawa sa kanilang paanan. Sabi ni Feli, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Ang mga daliring binuo ang pangarap ng ibang tao. Ngunit ngayon ay walang-wala. Tinitigan ni Gabo ang dokumento at pagkatapos ay tumingin sa asawa. Hayaan mo silang magpadala ng kahit anong papel. Ang mga salitang nakasulat sa tinta ay walang silbi kung wala itong moral na pundasyon. Huwag kang matakot, Feli. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Kinaumagahan, imbes na magmukmok, lumabas si Feli sa kalsada. Sa isang sulok ng junk shop malapit sa Benkang, nakakita siya ng isang lumang makinang panahi, isang Singer na kinalawang na ang katawan at putol na ang treadle belt. Para sa iba, ito ay basura. Para kay Feli, ito ang kanyang sandata. Ginamit niya ang natitirang barya sa kanyang bulsa upang mabili ang makina. Buong hapon niyang nilinis ang bawat piyesa nito. Ang bawat pahid ng langis sa mga gear, ang bawat pagtanggal ng kalawang sa bakal ay tila pagpapagaling din sa kanyang sariling mga sugat. Isang golden moment ang naganap nang dumating si Gabo mula sa trabaho. Nakita niyang nahihirapan si Feli na ikabit ang bagong sinturon ng makina. Hindi nagsalita si Gabo. Lumuhod siya sa tabi ni Feli at kinuha ang sinturon. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit at naramdaman ni Feli ang init na nagmumula sa lalaki. Ang amoy ng dagat at bakal na kumakapit sa t-shirt ni Gabo ay naging isang pamilyar at nakaka-relax na samyo para sa kanya. Ganito yan, bulong ni Gabo, habang ang kanyang malalaking kamay ay marahang iginigiya ang kamay ni Feli upang maisabit ang leather belt sa gulong. Sa isang saglit, nagkatitigan sila. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay lumiit at ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang malamyos na musika. May isang kislap ng kilig na dumaan sa pagitan nila. Isang damdamin na hindi kailanman naramdaman ni Feli kay Enrique. Ito ay hindi lamang paghanga, kundi isang malalim na pakiramdam ng pagiging ligtas nang sa wakas ay umandar ang makina. Ang ritmo ng karayom na tumatama sa tela ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Sinimulan ni Feli ang pagtatahi para sa mga kapitbahay. Si Aling Rosa ang unang nagdala ng isang lumang kurtina na gustong gawing damit. Feli, iha, ang ganda ng mga tahi mo. Napakakinis. Papuri ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang gawa ng dalaga. Ngunit ang munting katahimikan na ito ay biglang nawasak.
Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa putikan ng kanilang eskinita. Isang kotseng hindi nararapat sa dumi ng lugar na yon. Bumaba ang driver ni Donna Imelda. Bitbit ang isang mensaheng tila isang banta. Pinatatawag ka ni Donna sa mansyon ngayon din, Feli. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan bago lumubog ang araw, sumama ka sa akin ng maayos. Tumingin si Feli kay Gabo, na nooy nakatayo sa likuran niya. Ang mga kamao ay nakakuyom at ang mga mata ay tila naglalabas ng apoy. Hahayaan ba ni Gabo na muling maagaw ang babaeng nagsisimula palang bumuo ng pangarap? O ito na ang pagkakataon para sa leon sa loob niya na magpakita ng pangil? Ang isang leon ay hindi kailangang umungal upang kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Sapat na ang isang titig upang patayin ang lakas ng loob ng isang kaaway. Nanatiling nakatayo si Gabo sa harap ng kanilang barong-barong. Ang kanyang mga binti ay tila mga pusteng nakabaon sa lupa, matatag at hindi natitinag. Sa harap niya, si Mang Tino, ang matandang driver ni Donna Imelda na kilala sa pagiging mayabang dahil sa kanyang uniforme, ay biglang napahinto. Ang balak sana nitong paghila sa braso ni Feli ay naudlot nang magtama ang kanilang mga paningin ni Gabo. Sinabi ko na sa iyo, Mang Tino, hindi ako sasama. Sabihin mo kay Donna Imelda na wala akong utang sa kanya na kailangang bayaran ng aking kalayaan. Ang matigas na sabi ni Feli habang nakatago sa likod ni Gabo. Ramdam niya ang init na nagmumula sa likuran ng kanyang asawa. Isang proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon. Huwag kang magmatigas, Feli. Isang tawag lang ng abogado ni Donna, mabubulok ka sa kulungan. Sigaw ni Mang Tino, bagamat halata ang panginginig sa kanyang boses. Dahan-dahang humakbang si Gabo pasulong. Walang ingay ang kanyang bawat galaw, tila isang mandaragit na dahan-dahang lumalapit sa kanyang huli. Ipaalam mo sa amo mo. Ang boses ni Gabo ay naging kasing lamig ng hangin nanggagaling sa dagat, na ang babaeng hinahanap niya ay hindi na isang utusan. Siya ay asawa ko, at sa oras na may dumapo kahit isang daliri sa kanya, sisiguraduhin kong ang mansyong ipinagmamalaki niyo ay magiging isang bunton na lamang ng mga guhong bato. Isang kakaibang aura ang bumalot kay Gabo sa sandaling iyon. Isang aura ng kapangyarihan na hindi dapat taglay ng isang simpleng kargador. Napaatras si Mang Tino, mabilis na sumakay sa itim na sasakyan at humarurot palayo, iniiwan ng usok at dumi ng kalsada sa kanilang paligid. Nang mawala na ang sasakyan, doon lamang nailabas ni Feli ang hiningang kanina pa niya, pinipigilan. Ang kanyang tuhod ay nanginig at halos bumagsak siya sa semento kung hindi lang siya mabilis na nasalo ni Gabo. Feli, tingnan mo ako, bulong ni Gabo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga balikat ng dalaga. Tumingala si Feli. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Gabo, baka seryosohin nila ang banta. Baka madamay ka lang sa gulo ko. Hindi mo alam kung gaano kalupit si Donna Imelda. Imbes na sumagot, dahan-dahang itinaas ni Gabo ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang hinlalaki upang punasan ng isang butil ng luhang dumadaloy sa pisngi ni Feli. Ang dampi ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagbigay ng init sa nanlalamig na puso ni Feli. Ito ay isang golden moment, isang sandali kung saan ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala at ang tanging nanatili ay ang tibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa isa't isa. Hayaan mong ako ang maging pader mo, Feli. Walang makakasakit sa iyo hanggat humihinga ako. Ang pangako ni Gabo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang katapatang hindi kayang bilhin ng salapi. Nang gabi ring iyon, habang mahimbing na natutulog si Feli dahil sa pagod, muling binuksan ni Gabo ang kanyang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang seryosong mukha. Sa monitor, makikita ang mga graph ng stock market at ang pangalan ng kumpanya ng mga Valderrama na unti-unting bumabagsak ang halaga.
Pinindot niya ang isang call icon. Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Good evening, Chairman. We have successfully acquired 15% of the Valderrama's outstanding shares. They are bleeding, and they don't even know it. Good. Ang maikling sagot ni Gabo, habang ang kanyang paningin ay lumipat sa natutulog na mukha ni Feli. Speed up the process. I want them to feel what it's like to lose everything. But make sure my name stays out of the documents. For now, I'm just a husband protecting his wife. Sino nga ba ang tunay na kaaway na kinakaharap ng mga Valderrama? At hanggang kailan kayang itago ni Gabo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bago malaman ni Feli na ang lalaking pinakasalan niya ay ang parehong lalaking niyang may hawak sa leeg ng kanyang mga kaaway? Habang ang gabi ay lumalalim, isang anino ang nakatitig sa kanilang bintana mula sa labas. Isang aninong may hawak na kamera. May nakatuklas na ba sa sikreto ni Gabo? Akala mo ba ay makakatakas ka na sa amin dahil lang sa nagpakasal ka sa isang kargador? You are just moving from one cage to a smaller, filthier isa, Feli. At sa huli, babalik at babalik ka pa rin sa amin para mamalimos ng tirang pagkain. Ang boses ni Donna Imelda ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng maliit na silid ni Feli. Nakatayo ang matanda sa gitna ng masikip na espasyo, ang kanyang mamahaling seda na damit ay tila isang malaking insulto sa luma at kupas na kurtinang nakasabit sa bintana. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa maruming sahig ay tila isang pag-atake sa bawat piraso ng dignidad na pilit na binuo ni Feli sa loob ng ilang araw. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Feli ang isang piraso ng telang koton na tinatahi niya para sa isang batang kapitbahay. Ang kanyang mga daliri ay napatigil sa paggalaw. Ang karayom ay nanatiling nakabaon sa tela, tila ang kanyang sariling buhay na hindi na makausad dahil sa bigat ng presensya ng matanda. Ang kontras ng marangyang hitsura ni Donna Imelda at ng kanyang paligid ay nagdulot ng isang matinding kirot sa dibdib ni Feli. Isang pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan. Bakit po kayo nandito, Donna Imelda? Hindi pa po ba sapat na kinuha niyo na ang lahat sa akin? Ang mahinang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Kinuha ang telang tinatahi ni Feli at binitiwan ito ng mabilis, na tila ba ang pagpindot dito ay makakadumi sa kanyang balat. I came here to give you a last chance. Pirmahan mo ang dokumentong ito. Aminin mong ninakawan mo ang kumpanya ng halagang 500,000 at hahayaan kitang mabuhay sa basurang ito kasama ang iyong hamak na asawa. But if you refuse, I will make sure na maging ang hangin na hininga mo ay maging utang mo sa amin. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang mapatingin si Feli sa lumang jacket ni Gabo na nakasabit sa pader. Ang amoy nito, ang amoy ng ulan at ng pangakong proteksyon ay tila nagbigay sa kanya ng isang hindi nakikitang baluti. Sa gitna ng pangungutya ng matanda, naalala ni Feli ang init ng mga kamay ni Gabo at ang lalim ng kanyang boses. Hindi ko pipirmahan ang isang kasinungalingan, Donna Imelda. Ang matapang na sagot ni Feli. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa mga mata ng matanda. Ang 5 taon na ibinigay ko sa inyo ay higit pa sa bayad sa bawat butil ng kanin na kinain ko. Ang utang na loob ko ay tapos na sa sandaling hinayaan niyo si Enrique na itapon ako na parang basura. Namula sa galit ang mukha ni Donna Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa tindi ng pagkabigla na ang isang hamak na mananahi ay may lakas ng loob na sumagot sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang pinto ng silid ay bumukas ng malakas. Pumasok si Isabela, ang babaeng dahilan ng lahat ng sakit ni Feli. Ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang sobrang kulay kape.
Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila isang gasgas sa pandinig ni Feli. Oh, Feli, napakamatapang mo naman para sa isang asawa ng kargador. Pangungutya ni Isabela habang inilalabas ang mga larawan mula sa sobre. Pero sa tingin mo ba, ang lalaking pinakasalan mo ay ang taong inaakala mo? Did you really think a man like him would live in a place like this out of choice? Inilapag ni Isabela ang isang larawan sa ibabaw ng makinang panahin ni Feli. Ang larawan ay nagpapakita kay Gabo, ngunit hindi siya nakasuot ng kupas na t-shirt. Nakasuot siya ng isang mamahaling tuksedo, pababa mula sa isang pribadong jet, at pinaliligiran ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang puso ni Feli ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat piraso ng katotohanan na binuo niya tungkol kay Gabo ay tila mga sinulid na isa-isang nalalaglag mula sa tela. Sino nga ba ang lalaking natutulog sa tabi niya tuwing gabi? Isang tagapagtanggol ba siya o isa ring manlalaro sa mundong puno ng dumi at dambuhalang sikreto? Ano ito? Ang halos hindi marinig na tanong ni Feli habang ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ito ang katotohanang itinatago ng hero mo, Feli. Ang huling hirit ni Isabela bago sila tumalikod ni Donna Imelda. Iniwan ang dalaga sa gitna ng katahimikan na tila isang malaking hukay. Sa labas, ang tunog ng papalayo nilang sasakyan ay hinaluan ng tunog ng paparating na mga yabag ni Gabo sa hagdan. Handa na ba si Feli na harapin ang lalaking nagligtas sa kanya? Kung ang kaligtasang iyon ay nakatayo pala sa ibabaw ng isang bundok ng mga lihim? Dati, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa talim ng kaaway, kundi sa lihim na itinatago ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay. Hawak pa rin ni Feli ang larawan. Ang kanyang mga daliri ay tila nagilo sa lamig ng papel. Ang bawat detalye sa litrato, ang mamahaling relo sa bisig ni Gabo, ang kislap ng kanyang mga mata na tila nagpapakita ng isang mundong hindi kailanman maaabot ni Feli, ay tila mga piraso ng bubog na bumabaon sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakasakal. Tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ang nagbibigay ng ingay, ngunit maging ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pagkalito. Narinig niya ang mabibigat na hakbang sa hagdan. Ang bawat yabag ay tila isang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabo. Dala ang isang maliit na supot ng tinapay para sa kanilang hapunan. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay agad na napawi nang makita niya ang hitsura ni Feli, ang kanyang mga matang puno ng luha at ang larawang nakapatong sa ibabaw ng makinang panahi. Feli! Ang mahinang tawag ni Gabo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama ring gulat. Sino ka ba talaga, Gabo? Ang boses ni Feli ay nanginig, isang timpla ng galit at matinding lungkot. Kargador ka ba talaga o isa ka ring manlalaro na ginagawang libangan ng buhay ko? Sabihin mo sa akin, totoo ba ang nakikita ko sa larawang ito? Ibinaba ni Gabo ang bitbit na supot sa mesa. Humakbang siya palapit, ngunit mabilis na napaatras si Feli. Ang distansyang namagitan sa kanila sa sandaling iyon ay hindi lamang pisikal. Ito ay isang malalim na bangin ng pagdududa. Makinig ka sa akin, Feli. May mga bagay na hindi ko pa masabi sa iyo dahil gusto kitang protektahan. Ang nakikita mo sa larawang yan ay bahagi ng isang nakaraang pilit ko ring tinatakasan. Paliwanag ni Gabo, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa pangunawa. Proteksyon! Ang mapait na tawa ni Feli. Iyan din ang sinabi ni Enrique bago niya ako itapon. Lahat kayong mga lalaking may kapangyarihan. Tingin niyo ba ay ganoon kami kahina na kailangan niyo kaming lokohin para protektahan? Ang akala ko ay nakatagpo na ako ng katapatan dito sa dumi ng daungan. Pero tila mas marumi pa pala ang mga sikretong itinatago mo. Bago pa man makasagot si Gabo, isang malakas na tunog ng pagkabasag ang nanggaling sa ibaba. Sa munting pwesto kung saan inilagay ni Feli ang kanyang makinang panahi. Sinundan ito ng mga sigaw at ang tunog ng mga bakal na itinutumba.
Hindi na nag-isip si Feli. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, kasunod si Gabo. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Nang makarating siya sa kanyang munting patahian, ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho sa pangalawang pagkakataon. Tatlong lalaking nakasuot ng bonet ang naroon, bit-bit ang mga martilyo at bakal na tubo. Ang kanyang makinang panahi, ang singer na pinagpuyatan niyang linisin at kumpunihin, ay nakahandusay sa sahig, wasak ang katawan at putol ang bawat piyesa. Ang mga telang ipinagkatiwala sa kanya ng mga kapitbahay ay punit-punit na at nakasabog sa putikan. Ang langis ng makina ay kumalat sa sahig, tila itim na dugo na dumadaloy mula sa isang bangkay. "Hinto! Ano ang ginagawa niyo?" Sigaw ni Feli habang pilit niyang nilalapitan ang kanyang makina. Ngunit hinarangan siya ng isa sa mga lalaki at itinulak ng malakas. Bago pa man tumama ang likod ni Feli sa pader, isang malakas na kamay ang sumalo sa kanya. Si Gabo. Ngunit ang Gabo na nakikita niya ngayon ay hindi na ang maunawaing asawa. Ang kanyang mga mata ay naging kasing itim ng gabi, at ang kanyang buong katawan ay tila naging isang matigas na bakal. "Umalis ka rito, Feli. Huwag kang titingin." Ang malamig na utos ni Gabo. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa labas ng pintuan. Nakatayo doon si Isabela, payapang nakasilong sa ilalim ng kanyang itim na payong, habang pinagmamasdan ng bawat pinsalang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang mangiti ay puno ng tagumpay. "Sabi ko sa'yo, Feli, ang mga basahan ay hindi dapat nangangarap na maging sutla." Sabi ni Isabela, ang boses ay malumanay ngunit may talim. "Itong makina mo, ito ang sumisimbolo sa iyong pag-asa. At ang pag-asang yan ay pinatay ko na ngayon." Isang golden moment ang naganap sa gitna ng trahedya nang gumapang si Feli patungo sa kanyang wasak na makina. Hindi niya pinansin ang dumi at ang panganib sa paligid. Hinawakan niya ang isang piraso ng telang nakasabit pa sa karayom. Isang maliit na damit para sa anak ni Aling Rosa. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa tela, humahalo sa itim na langis. Sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay hindi na lamang para sa sarili, kundi para sa bawat pangarap na pilit niyang binuo na muling dinurog ng mga taong mayayaman. Bakit? Ang hikbi ni Feli. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Tumingin si Isabela kay Gabo, isang mapanirang tingin na tila ba may alam siyang hindi alam ni Feli. "At ikaw, Gabo? O dapat ko bang sabihin, Gabriel, hanggang kailan mo panonoorin ang asawa mong magdusa bago mo gamitin ang kapangyarihan mo? O baka naman, mas gusto mong makitang ganito siya kahirap para manatili siyang nakadepende sa iyo?" Ang mga salitang iyon ni Isabela ay tila isang huling pako sa krus para kay Feli. Tiningnan niya si Gabo, na nooy nakatayo sa gitna ng wasak na patahiyan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang tali na malapit ng maputol. Biglang tumigil ang mga lalaki sa pagwasak at mabilis na sumakay sa isang naghihintay na van. Sumunod si Isabela, iniiwan ng dalawa sa gitna ng pagkawasak. Ang tanging maririnig na lamang ay ang patak ng ulan at ang mabibigat na hininga ni Gabo. "Feli, hayaan mong ipaliwanag ko." Pagsisimula ni Gabo, ang kanyang kamay ay dahan-dahang inilahad kay Feli. Ngunit tumayo si Feli, bit-bit ang punit-punit na tela. "Huwag, huwag mo akong hahawakan. Mas masakit ang lokohin ng taong mahal mo kaysa sasaktan ng taong kaaway mo. Sino ka man, Gabo? O Gabriel, nakuha mo na ang gusto mo. Wala na akong pangarap na natitira. Wala na ring dahilan para manatili ako sa tabi mo." Tumalikod si Feli at nagsimulang maglakad palayo sa wasak na pangarap. Hindi alam kung saan pupunta. Habang si Gabo ay naiwang nakatayo sa dilim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Isang desisyon ang nabubuo sa isip ni Gabo. Isang desisyon na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ano ang gagawin ni Gabo upang bawiin ang tiwala ni Feli?
At hanggang kailan kayang tiisin ni Feli ang sakit bago niya mapagtanto na ang kanyang kargador na asawa ay ang kanyang tanging alas laban sa mga Valderrama. Hindi na kailangan ng mga salita kapag ang katahimikan ay sapat na upang durugin ang iyong buong pagkatao. Sa gitna ng wasak na patahiyan, nakaupo si Feli sa sahig. Ang kanyang maruming kamay ay dahan-dahang namumulot ng mga nagkalat na butones. Ang bawat butones na kanyang pinupulot ay tila isang piraso ng kanyang mga pangarap na isa-isang nahuhulog sa imburnal. Walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tuyo na ang balon ng kanyang pighati. At ang tanging natira ay ang isang matigas at manhid na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang itim na langis mula sa kanyang makinang panahi ay kumalat na sa kanyang palda. Tila isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Nakatayo si Gabo sa kanyang likuran. Ang anino nito ay bumabalot sa maliit na katawan ni Feli. Ang bawat hininga ni Gabo ay mabigat, tila isang bagyong pilit na ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang mga daliri ni Feli. Ang mga daliring dati ay may kalyo sa pagtatahi. Ngayon ay may mga sugat mula sa pagkabasag ng bakal at kahoy. Feli, hayaan mong tulungan kita, ang mahinang bulong ni Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Isang tunog na tila humihingi ng tawad sa lahat ng lihim na hindi niya naibahagi. Dahan-dahang tumingala si Feli. Ang kanyang paningin ay malamig, walang emosyon, tila nakatingin siya sa isang pader at hindi sa lalaking pinangakuan siya ng proteksyon. Anong itutulong mo, Gabo? O baka mas gusto mong tawagin kitang Gabriel? Itatayo mo ba ang makina ko gamit ang iyong mga kamay na kasing lakas ng bakal? O gagamitin mo ang pera mong kayang bumili ng 1,000 makina pero hindi kayang bumili ng katapatan? Hindi nakasagot si Gabo. Ang bawat salita ni Feli ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang lumuhod si Gabo sa tabi ni Feli. Kinuha niya ang isang basahan at nang walang imik, sinimulan niyang punasan ng itim na langis sa mga daliri ni Feli. Maingat ang kanyang bawat kuskos, tila bawat haplos ay isang panalangin na naway maibsan ang hapdi sa puso ng babae. Ramdam ni Feli ang nanginginig na mga kamay ni Gabo. Ang init na nagmumula sa lalaki na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang sa kanya ng isang malaking kasinungalingan. Binitawan ni Feli ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Gabo. Tumayo siya. Bit-bit ang punit na tela na sana ay magiging damit ng isang bata. Huwag mo nang linisin ang dumi sa labas, Gabo. Ang dumi sa loob ang hindi ko alam kung paano mo tatanggalin. Tumalikod si Feli at pumasok sa loob ng kanilang maliit na kwarto. Isinarado ang pinto na tila ba tinatapos na ang kanilang ugnayan. Sa labas, ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang dilim ng gabi ay lalong naging makapal. Doon, sa gitna ng pagkawasak ng kanilang munting tahanan, ang leon sa loob ni Gabo ay tuluyan ng nagising. Ang kanyang mga mata, na dati ay may bakas ng kabutihan para kay Feli, ay naging kasing talim ng kidlat. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at mabilis na nagdial ng isang numero. Handa na ang lahat, Chairman. Waiting for your signal. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng paggalang. Ngayon din, ang sagot ni Gabo, ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang kargador na nagmamakaawa para sa trabaho. Ito ang boses ng isang haring handang sunugin ang buong kaharian para sa hustisya. I want the Valderrama accounts frozen by sunrise. Every property, every investment, every single centavo they own. I want it under my control. At si Isabela, siguraduhin mong malalaman niya kung kaninong kargador ang kinalaban niya. Hindi tumitigil si Gabo doon. Lumabas siya ng bahay at naglakad patungo sa isang itim na sasakyang naghihintay sa dulo ng kalsada. Ang mga kapitbahay na dati ay nakakakita sa kanya bilang isang simpleng manggagawa ay napahinto sa paglalakad nang makita ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya.
At ang huling utos, dagdag ni Gabo bago sumakay sa sasakyan, hanapin niyo ang pinakamahusay na makinang panahi sa buong mundo. Ang makinang kailanman ay hindi kayang wasakin ng kahit sinong balderrama. Habang papalayo ang sasakyan ni Gabo, si Feli naman ay nakadungaw sa bintana. Pinagmamasdan ng pulang ilaw ng sasakyan na unti-unting nawawala sa dilim. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Sino ba talaga ang lalaking ito na kayang magpatawag ng mga mamahaling sasakyan sa gitna ng squatter area? At sa mansyon ng mga Valderrama, si Donna Imelda ay kasalukuyang nagdiriwang. Hindi alam na ang bawat patak ng alak na iniinom niya ay ang huling sandali ng kanilang karangyaan. Isang lihim na dokumento ang dumarating sa pintuan ni Donna Imelda sa kalagitnaan ng gabi. Isang dokumento na magpapabago sa lahat. Ano ang nakasulat sa loob nito na magiging dahilan upang manginig ang matanda sa takot? Ang pinakamalalim na lihim ay hindi nakatago sa loob ng isang vault na gawa sa bakal, kundi sa isang sulok ng puso na pilit nating kinalilimutan upang hindi na muling masaktan. Sa gitna ng masukal na kalungkutan at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang kandila, mag-isang nililinis ni Feli ang mga labi ng kanyang patahian. Ang bawat pagpulot niya sa mga piraso ng kahoy ay tila pagpulot din sa mga pira-pira sikil na bahagi ng kanyang dangal. Habang dahan-dahan niyang iniaangat ang isang mabigat na bahagi ng luma niyang lamesa, napansin niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang maliit at kinakalawang na baul na gawa sa lata ang nakabaon sa ilalim ng malambot na lupa sa sulok ng dingding. Ang baul na yon ay tila isang anino mula sa nakaraan, tahimik na naghihintay na muling mabuksan. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, dahan-dahang binuksan ni Feli ang takip. Ang tunog ng kinakalawang na bakal na nagkikiskisan ay tila isang hiyaw ng isang alaala na matagal nang ikinulong. Sa loob ng baul, walang ginto o mamahaling hiyas. Ang tanging naroon ay isang luma at kupas na retrato. Isang piraso ng tuyong tinapay na tila naging bato na sa katagalan. At isang butones na gawa sa kahoy. Isang butones na pamilyar sa bawat himay-himay ng kanyang alaala. Nanlabo ang paningin ni Feli. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng retrato. Doon, makikita ang dalawang bata. Isang batang babaeng may malaking bow sa buhok at isang batang lalaking payat, may pasa sa mukha, ngunit may mga matang puno ng determinasyon. Goyong ang bulong ni Feli, ang kanyang boses ay tila nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Biglang bumalik ang alaala ng 10 taon na ang nakalilipas sa ampunan ng San Jose. Ramdam ni Feli ang lamig ng semento sa kanilang silid at ang amoy ng malabnaw na lugaw na pinaghahatiang kainin ng dalawang bata. Naalala niya kung paano niya hinarangan ang mga mas nakatatandang bata na nananakit sa batang lalaki, kung paano niya ibinigay ang kalahati ng kanyang tinapay upang hindi ito magutom. Huwag kang mag-alala, Goyong. Kapag malaki na tayo, tatahiin ko ang lahat ng butas sa damit mo. Ang pangako ng batang Feli noon habang ibinibigay ang isang kahoy na botones bilang tanda ng kanilang sumpaan. Nanginginig ang buong katawan ni Feli nang mapagtanto niya ang katotohanan. Si Gabo, ang lalaking pinakasalan niya sa bengkang, ang lalaking inakala niyang naglalaro lamang sa kanyang buhay, ay walang iba kundi si Goyong. Ang batang lalaking nangakong babalikan siya, ang lalaking binuo ang kanyang buong pagkatao sa pag-asang muli silang magkikita. Isang golden moment ang naganap ng haplusin ni Feli ang botones na kahoy. Doon niya naintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalaga ni Gabo sa kanya, kung bakit ang bawat titig nito ay puno ng pamilyar na init na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya pinakasalan ni Gabo dahil sa awa, kundi dahil sa isang pangakong binitawan sa gitna ng gutom at hirap ng kanilang kabataan. Bakit hindi mo sinabi, Goyong? Ang hikbi ni Feli habang yakap-yakap ang baol sa kanyang dibdib. Bakit hinayaan mo akong isiping isa ka ring kaaway? Sa sandaling iyon,
Bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Gabo, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa baul na hawak ni Feli. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tulay na dahan-dahang nabubuo mula sa mga guho ng kanilang nakaraan. Walang kailangang sabihin. Ang pag-itlog ng katotohanan sa kanilang mga mata ay sapat na upang basagin ang pader ng pagdududa. Dahan-dahang lumapit si Gabo, lumuhod siya sa harap ni Feli at kinuha ang botones na kahoy mula sa palad ng dalaga. Hinanap kita sa bawat sulok ng mundo, Feli. Ang yaman, ang kapangyarihan. Wala ang lahat ng iyan kung hindi kita makakasama sa dulo ng aking paglalakbay. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagtatagpong ito, isang tunog ng sirena ang narinig mula sa ibaba. Ang mga tauhan ni Donna Imelda ay hindi pa rin tumitigil. May dala silang bagong warrant, isang warrant na hindi lamang para kay Feli, kundi para sa kargador na asawa nito na ayon sa kanila ay isang kriminal na nagtatago. Handa na ba si Gabo na ilantad ang kanyang tunay na kapangyarihan upang iligtas ang kanyang prinsesa mula sa ampunan? At ano ang gagawin ni Feli kapag nalaman niyang ang bawat hakbang ng mga Valderrama ay kontrolado na pala ng lalaking kanina lang ay tinawag niyang manloloko? Hindi sapat ang isang pirasong papel upang burahin ang katotohanang nakasulat sa mga bituin at sa bawat hibla ng telang ating pinagsaluhan. Ang sigaw ng mga lalaki sa ibaba ay tila mga asong gutom na nag-aabang ng mabibiktima. Pilit nilang kinakalampag ang lumang pinto ng paupahan. Ang bawat bayo ng kanilang mga balikat ay nagdudulot ng pagyanig sa buong silid. Hawak ni Feli ang kamay ni Gabo o ni Goyong at sa bawat segundo na lumilipas, ang takot sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang matinding determinasyon. Buksan niyo ang pinto. Dala namin ang warrant para sa pag-aresto kay Gabriel Valderrama sa kasong pagnanakaw at fraud. Ang sigaw ni Sergeant Pineda mula sa labas. Ang boses ay puno ng awtoridad na binayaran ng pamilya Valderrama. Tiningnan ni Feli si Gabo. Ang lalaking ito ay hindi isang kriminal. Siya ang batang nagbigay sa kanya ng pag-asa sa ampunan at siya ang lalaking bumuo muli sa kanyang pagkatao sa bengkang. Humakbang si Feli pasulong, dumaan sa harap ni Gabo at siya mismo ang nagbukas ng pinto. Ang gulat sa mukha ng mga pulis at ng mga tauhan ni Donna Imelda ay hindi maipaliwanag nang bumungad sa kanila ang isang Feli na hindi na umiiyak, kundi isang babaeng may matalim at matapang na tingin. Wala kayong makukuha rito, kundi ang kahihiyan nyo sa oras na malaman ng buong mundo ang inyong katiwalian. Ang boses ni Feli ay malakas at malinaw. Ang warrant na yan ay kasing peke ng dangal ng pamilyang nag-utos sa inyo. Isang golden moment ang namagitan sa mag-asawa nang dahan-dahang ilabas ni Gabo ang isang maliit na card mula sa kanyang bulsa at ibigay ito sa opisyal. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, tanging isang seryosong titig lamang. Nang mabasa ng pulis ang nakasulat, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baril. Mamali po yata ang impormasyong nakuha namin. Pasensya na po, sir. Ang nauutal na sabi ng pulis bago mabilis na nag-utos sa kanyang mga tauhan na umurong. Nang muling tumahimik ang paligid, lumingon si Gabo kay Feli. Tapos na ang panahon ng pagtatago sa anino, Feli. Oras na para harapin mo sila sa lugar kung saan hindi nila kayang gamitin ang dahas, sa entablado ng iyong talino. Inilabas ni Gabo ang isang imbitasyon para sa Gintong Karayom, The Golden Needle, ang pinakamalaking national fashion design competition sa bansa. Ito ang paligsahang kinatatakutan ng mga Valderrama dahil ang mananalo rito ang siyang magiging mukha ng sining ng bansa sa buong mundo. Hindi ko kaya, Gabo. Wala na akong makina, wala na akong tela.
paano ako lalaban sa kanila? Ang pangamba ni Feli habang nakatingin sa kanyang mga kamay na may mga sugat pa. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo, Feli. Mayroon kang puso ni Goyong at ang sining na nananalatay sa iyong mga daliri. Ang malambing na sagot ni Gabo. Kinabukasan, isang dambuhalang truck ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay. Inasahan ng mga kapitbahay na panibagong gulo ito, ngunit laking gulat nila nang ibaba ang isang makinang panahi na balot sa ginto at kromo. Isang Bernina na may pinakamodernong teknolohiya na tanging mga elite na designer lamang ang mayroon. Kasama nito ang mga rolyo ng telang sutla at hablon na kasing lambot ng ulap. Ang makinang ito ay hindi kayang wasakin ng kahit sinong balderrama dahil ang pundasyon nito ay ang ating nakaraan. Sabi ni Gabo habang pinagmamasdan ang pagkamangha sa mga mata ni Feli. Sinimulan ni Feli ang kanyang paghahanda. Ang bawat tahi ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ang bawat disenyo ay hango sa kanyang mga paghihirap at sa mga taon ng kanyang pananahimik. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisikap, isang balita ang yumanig sa kanyang mundo. Si Isabela ay kasali rin sa paligsahan at ayon sa mga balibalita, binili na ni Donna Imelda ang 3 sa 5 hurado upang masigurong walang puwang para sa isang mananahi mula sa Benkang na manalo. Paano lalabanan ni Feli ang isang sistemang luto na para sa kanyang pagkatalo? At ano ang gagawin ni Gabo kapag nalaman niyang ang huling alas ni Donna Imelda ay ang pagdukot sa kaisa-isang taong nag-uugnay sa kanila ni Feli sa kanilang nakaraan sa ampunan? Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa tela at sinulid. Ito ay tungkol na sa buhay at kamatayan ng kanilang mga pangarap. Isang hamak na ampon na pinakain, binihisan at binigyan ng bubong. Sasaksakin mo lang pala kami sa likod matapos mong makuha ang lahat? Wala kang utang na loob, Feli. Hinding-hindi ka pagpapalain ng langit dahil sa iyong katusuhan. Ang boses ni Donna Imelda ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa konsensya ni Feli. Nakatayo ang matanda sa gitna ng munting patahiyan, bitbit ang isang lumang dokumento ng pag-aampon. Isang papel na matagal nang naging dilaw sa katagalan, ngunit tila may kapangyarihan pa ring igapos ang kaluluwa ni Feli. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Feli ang isang pinong-pinong tela ng pinya. Maingat na inilalapat ang mga burda para sa kanyang kalahok na gown sa gintong karayom. Ang bawat tahi niya ay puno ng pag-asa. Bawat hibla ay isang panalangin para sa kanyang bagong buhay. Ngunit sa pagpasok ng matanda, ang kapayapaang yon ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Ang kontrast ng kanyang banal na layunin at ng malupit na sumbat ni Imelda ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Feli ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabigat na kadena na muling pumupulupot sa kanyang mga bisig. Donna Imelda, binayaran ko ang bawat butil ng kanin na yon sa pamamagitan ng aking pagod, puyat at katapatan sa loob ng 5 taon. Hindi po ba sapat ang lahat ng yon? Sapat? Ang mapait na tawa ng matanda habang dahan-dahang lumalapit, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Ang buhay na ibinigay ko sa iyo ay walang katumbas na halaga. At ngayon, hihilingin ko ang kabayaran. Umatras ka sa paligsahan. Hayaan mong si Isabela ang manalo ng walang anino mo sa entablado. Iyan lamang ang tanging paraan upang mabura ang utang na loob mo sa akin. Isang matinding panginginig ang dumaan sa katawan ni Feli. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Kung uatras siya, mawawala ang lahat ng pinaghirapan nila ni Gabo. Ngunit kung itutuloy niya, dala-dala niya ang sumpa ng walang utang na loob. Isang pasakit na napakabigat dalhin para sa isang Pilipinang pinalaki sa tradisyon ng paggalang. Bakit ba ang nakaraan ay tila isang multong ayaw magpatahimik?
Bakit ang mga taong nagbigay sa'yo ng tulong ang siya ring kukuha ng iyong karapatang maging malaya? Isang golden moment ang naganap ng maramdaman ni Feli, ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino yon. Ang amoy ng katapatan at ang bigat ng isang tunay na tagapagtanggol ay sapat na. Si Gabo. Ang utang na loob, Donna Imelda, ay ibinibigay sa mga taong nagbigay ng pag-ibig nang walang hinihintay na kapalit. Ang malalim at matatag na boses ni Gabo ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan. Ngunit ang sa inyo, iyan ay hindi utang na loob. Iyan ay pautang na may patubong pang-aabuso. At ang aking asawa ay tapos na sa pagbabayad ng inyong mga luho. Hinarap ni Feli ang matanda. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang batang ampon na laging nakayuko. Itinaas niya ang kanyang baba, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng patahian. Patawad po, Donna Imelda, pero ang sining na ito ay hindi ko na pag-aari. Pag-aari na ito ng bawat babaeng minaliit nyo, ng bawat taong nyurakan nyo ang dignidad. Lalaban ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanang mas mahalaga ang aking kinabukasan kaysa sa inyong nakaraan. Namutla sa galit si Donna Imelda. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Magsisisi ka, Feli. Magsisisi kayong dalawa. Nang lisanin ng matanda ang silid, naiwan ang mag-asawa sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na puno ng takot. Dahan-dahang kinuha ni Gabo ang kamay ni Feli at hinalikan ng kanyang mga daliring may bakas ng pagod. Isang sandali ng kilig at hiling ang namayanis sa kanila. Isang yakap na tila nagsasabing kahit anong unos ang dumating, mananatili silang magkaisa. Gabo. May kinuha sila, ang bulong ni Feli, habang nakatingin sa bakanting upuan sa sulok. Si Sister Elena. Ang madring nag-alaga sa atin sa ampunan, nawawala siya. Ang mukha ni Gabo ay biglang naging seryoso. Ang laban ay hindi na lamang sa loob ng entablado ng fashion. Ang pamilya Valderrama ay nagsimula ng gumamit ng mga buhay na panangga upang pilitin silang sumuko. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Feli para sa kanyang pangarap kung ang nakataya ay ang buhay ng taong itinuring niyang ina? At ano ang gagawin ng chairman na si Gabo upang bawiin ang kaisa-isang saksi sa tunay na kasaysayan ng pamilya Valderrama bago ang lahat ay maging huli na? Ibibigay mo ang korona sa paligsahan o ibibigay ko sa iyo ang huling hininga ng madring kinalakihan mo? Pumili ka, Feli. Ang pangarap mo o ang buhay ng kaisa-isang pamilyang natitira sa iyo? Ang boses ni Enrique sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na hampas ng kuryente sa buong katawan ni Feli. Walang bakas ng pagsisisi, walang bahid ng pagmamahal na dati niyang inakala. Tanging ang tuyot at malupit na ambisyon na lamang ang nananatili sa lalaking minsan niyang pinangakuan ng habang buhay. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay ang mula sa screen ng cellphone na tila isang maputlang anino ng kamatayan na nakatitig sa kanya. Nabitiwan ni Feli ang hawak na gunting. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang pagsuko. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga binti ay nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa gitna ng mga telang sutla na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon ay tila mga sapot na gumagapos sa kanya sa dusa. Diyos ko, wag po si Sister Elena, ang hikbi ni Feli, habang ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa kanyang mga palad. Ang bawat luhang dumadaloy ay puno ng panunumbat sa sarili. Bakit niya hinayaang madamay ang inosenteng madre sa kanyang pakikipaglaban sa mga halimaw? Sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay bumukas. Hindi na ang mabibigat na yabag ng kargador ang narinig ni Feli, kundi ang marahan at kalkuladong hakbang ng isang taong sanay
na ang buong mundo ay nakatingin sa kanya. Pumasok si Gabo, ngunit hindi na siya ang lalaking may dumi sa mukha mula sa daungan. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na polo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang aura na tila kayang patigilin ang takbo ng oras. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang lumuhod si Gabo sa harap ni Feli. Hindi siya nagsalita agad. Kinuha niya ang nanginginig na mga kamay ng asawa at dahan-dahang pinagsiklop sa kanyang sariling mga palad. Ang init na nagmumula sa kanya ay tila isang baluting dahan-dahang bumabalot sa nadurog na puso ni Feli. Ginamit ni Gabo ang kanyang panyo upang punasan ang mga luha sa pisngi ni Feli. Ang bawat haplos ay puno ng isang pangakong mas malalim pa sa karagatan. Tiwalang-tiwala ka ba sa akin, Feli? Ang mahinang tanong ni Gabo. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na humahawak sa nagwawalang damdamin ng dalaga. Gabo, hawak nila si sister. Papatayin nila siya dahil sa akin. Ang hagulhol ni Feli. Makinig ka. Ang utos ni Gabo, habang ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa mga mata ni Feli. Walang mangyayaring masama sa kanya. Sa gabi ng paligsahan, hindi lang ang korona ang kukunin natin. Kukunin din natin ang lahat ng kinuha nila sa'yo. Ang iyong dangal, ang iyong katahimikan, at ang bawat luhang ibinuhos mo. Tumayo si Gabo at lumakad patungo sa bintana. Inilabas niya ang kanyang personal na telepono. Isang device na kailanman ay hindi niya ipinakita kay Feli. This is Gabriel. Execute Phase 3. I want the Valderrama Group's bankruptcy papers served at exactly 8 p.m. tomorrow in front of the gala cameras. And locate the sister. Use every satellite and asset we have. No one touches her. Ang boses ni Gabo ay naging kasing talim ng espada. Sa sandaling iyon, unti-unting napagtanto ni Feli na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi lang basta isang goyong mula sa nakaraan. Siya ang tycoon na kinatatakutan ng mga Valderrama, ang haring nagtatago sa balat ng isang alipin upang protektahan ang kanyang reyna. Nang sumunod na araw, habang tinatapos ni Feli ang huling burda sa kanyang gintong karayom gown, bawat tahi niya ay tila isang huling hininga bago ang digmaan. Ang tela ng pinya ay nagniningning sa ilalim ng ilaw. Tila ba ito ay gawa sa mismong liwanag ng buwan? Ngunit sa likod ng kanyang sining, ang kanyang isip ay nananatiling nasa panganib na kinakaharap ni Sister Elena. Dumating ang gabi ng paligsahan. Ang bulwagan ay puno ng mga mararangyang tao, mga flash ng kamera, at ang nakakasulasok na amoy ng kayabangan. Nakatayo si Donna Imelda at Isabela sa gitna, kampante sa kanilang tagumpay dahil sa kanilang mga biniling hurado. Nasaan na ang asawa mong kargador, Feli? Baka hindi pinapasok sa pintuan dahil amoy pawis? Ang mapait na biro ni Isabela nang magkatapat sila sa backstage. Ngunit bago pa makasagot si Feli, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay bumukas ng malakas. Isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok. At sa gitna nila, isang lalaking nakasuot ng pinakamahal na tuksedo na nakita sa buong kasaysayan ng bansa, ang naglalakad ng may awtoridad. Ang bulong-bulungan sa buong silid ay tila isang hanging mabilis na kumalat. Siya ba ang chairman ng Valderrama International? Ang mailap na bilyonaryo? Huminto ang lalaki sa harap ni Feli, yumuko ng bahagya at inilahad ang kanyang kamay. Ready to claim your throne, my queen. Sino ang tunay na may-ari ng pangalang Valderrama na yayanig sa pundasyon ng mansyon ni Donna Imelda? At ano ang magiging reaksyon ng mga kaaway ni Feli kapag nalaman nilang ang lalaking ninaisan nilang ipabilanggo ay ang parehong lalaking bibili sa kanilang buong buhay sa loob ng ilang minuto? Isang nakatagong kamera ang nakatutok sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Nakita ni Gabo ang isang pamilyar na anino sa kanyang maliit na screen. Ligtas na ba si Sister Elena o ito ay isa na namang patibong?
Ang bawat tahi ay isang alaala ng sakit at ang bawat hibla ay isang pangako ng pag-asa. Hindi ito basta damit. Ito ang aking kaluluwa na dumaan sa apoy upang maging ginto. Sa loob ng madilim na sulok ng backstage, sa gitna ng ingay ng mga hairspray at mabilis na yabag ng mga modelo, nakatayo si Feli sa harap ng isang malaking salamin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat mula sa pagkawasak ng kanyang lumang makina, ay dahan-dahang humahaplos sa tela ng kanyang likha. Ito ang kanyang obra maestra, isang gown na gawa sa pinaghalong pinong-pinya at mga retasong tela mula sa daungan na maingat niyang hinabi upang magmukhang mga pakpak ng isang phoenix. Ang bawat burda sa laylayan ng damit ay nagsasalaysay ng kanyang buhay. Ang alon ng dagat sa bengkang, ang mga rehas ng ampunan, at ang mga luhang natuyo na sa init ng kanyang determinasyon. Ang mga botones na kahoy, ang parehong disenyo ng botones na nag-uugnay sa kanila ni Goyong, ay nakapalamuti sa likuran ng gown, nagsisilbing angkor ng kanyang buong pagkatao. Feli! Ang mahinang tawag ni Gabo. Lumingon si Feli at nakita ang kanyang asawa. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng backstage, ang tuksedo ni Gabo ay tila nagniningning. Ngunit ang mas mahalaga kay Feli ay ang tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na puno ng paghanga na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Lumapit si Gabo at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok ni Feli. Ang dampi ng kanyang mga daliri sa pisngi ng dalaga ay nagdulot ng isang matinding kilig. Isang init na nagmula sa kanilang mga nakaraan at bumabalot sa kanilang kasalukuyan. "You look breathtaking," bulong ni Gabo. "Huwag mong iisipin ang mga hurado o ang mga balderrama. Isipin mo lang na bawat hakbang mo sa entabladong yan ay ang pagbawi mo sa iyong sarili. I am right there in the front row, watching my queen." Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang idikit ni Feli ang kanyang noo sa dibdib ni Gabo. Nakikinig sa mabilis, ngunit matatag na tibok ng puso nito. "Salamat, Goyong. Salamat sa hindi pagsuko sa akin." Samantala, sa kabilang bahagi ng backstage, abala si Isabela sa pag-aayos ng kanyang gown na punong-puno ng mga diamante at mamahaling lace. Ngunit kahit gaano kakinang ang kanyang suot, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Nakita niya ang pagpasok ni Gabo bilang chairman at ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. "Mama, bakit si Gabo ang chairman? Paano nangyari ito?" Ang nanginginig na tanong ni Isabela kay Donna Imelda na nakatayo sa tabi niya. "Huwag kang mag-alala, anak. Ang pera ay pera pa rin. Ang mga hurado ay nasa bulsa ko. Walang mananahi ang tatalo sa isang balderrama." Ang matigas na sagot ng matanda, bagamat ang kanyang mga mata ay hindi mapakali habang nakatingin sa direksyon ni Gabo. Nagsimula na ang paligsahan. Isa-isang lumabas ang mga modelo, ngunit ang bulwagan ay nanatiling formal at malamig. Nang tawagin ang pangalan ni Feli, ang musika ay biglang nagbago. Mula sa mabilis na pop ay naging isang madamdaming tunog ng biolin na tila humihikbi at nagmamahal sa bawat nota. Lumabas si Feli. Suot ang kanyang sariling likha. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tula. Ang tela ng pinya ay tila sumasayaw sa hangin at ang bawat kislap ng mga kristal na nakatago sa ilalim ng mga ritaso ay tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang mga flash ng kamera ay naging sunod-sunod, tila isang bagyo ng liwanag na nagtatangkang hulihin ang kagandahan ng isang babaeng bumangon mula sa abo. Tumingin si Feli sa mga hurado. Nakita niya ang pagkabigla sa kanilang mga mata. Ang sining na nasa harap nila ay hindi nabibili. Ito ay nadarama. Ang bawat hibla ng damit ni Feli ay tila sumasakal sa konsensya ng mga huradong binayaran ni Donna Imelda. Nang marating ni Feli ang dulo ng runway, ang kanyang paningin ay dumapo kay Gabo. Ang chairman ay nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglalapat sa isang malakas na palakpak na sinundan ng buong madla.
Sa sandaling iyon, ang tagumpay ay hindi na kailangang bigkasin. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang sigaw ang bumasag sa kagalakan. Isang tauhan ng security ang tumakbo patungo kay Gabo at bumulong. Ang mukha ni Gabo ay biglang nagbago. Mula sa pagmamalaki ay naging isang matinding galit. Chairman, ang bodega. May sumabog na sunog. Si Sister Elena ay nasa loob pa rin. Ang mundo ni Feli ay tila tumigil. Ang korona ay nasa kamay na niya, ngunit ang buhay ng kanyang kinalakihang ina ay nasa bingit ng kamatayan. Ano ang pipiliin ni Gabo? Ang manatili sa tabi ni Feli upang saksihan ang kanyang tagumpay o ang itaya ang lahat upang iligtas ang huling piraso ng kanilang nakaraan? Isang huling tingin ang ibinigay ni Gabo kay Feli bago siya tumakbo palabas ng bulwagan. Maiiwan ba si Feli sa gitna ng entablado? Mag-isa sa kanyang tagumpay habang ang kanyang puso ay muling nadudurog sa takot? Ang lahat ng yaman sa mundo ay nagiging abo sa harap ng isang katotohanang binuo mula sa kasinungalingan. Napatigil ang buong bulwagan ng ang host ng paligsahan na may hawak na gintong sobre ay biglang tumahimik. Ngunit hindi ang pangalan ng mananalo ang naging dahilan ng pagkabigla ng lahat. Sa dambuhalang screen sa likod ng entablado, kung saan dapat ay makikita ang mga disenyo ng mga kalahok, ay biglang lumitaw ang isang live na video feed. Isang madilim at abandonadong bodega ang bumungad sa paningin ng libu-libong tao. Nakita ng lahat si Gabo, ang tinitingalang chairman, na walang pag-aalinlangang pumasok sa gitna ng naglalakasang apoy. Ang usok ay tila mga itim na kamay na pilit siyang hinahila, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi pa sa tindi ng init. Sa loob ng ilang sandali, lumabas si Gabo bitbit ang isang matandang madre. Si Sister Elena, na walang malay ngunit humihinga pa, ay nailigtas mula sa bingit ng kamatayan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago ito hinaluan ng mahihina at mabilis na bulong-bulungan. Tumingin si Feli sa screen. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga luha ng pasasalamat ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang goyong ay tinupad ang kanyang pangako. At ang nagwagi ng gintong karayom para sa taong ito. Ang boses ng host ay nanginginig sa emosyon. Walang iba kundi ang babaeng nagtahi ng kanyang pangarap mula sa mga retaso ng dusa. Maria Felicidad Feliz Santiago. Ang palakpakan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong gusali. Ngunit sa gitna ng kagalakan, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at bitbit ang mga legal na dokumento ang lumapit sa pwesto ni na Donna Imelda at Isabela. Donna Imelda Valderrama, narito po ang utos mula sa korte. Ang boses ng isang abogado ay narinig sa buong paligid dahil sa lapel microphone na hindi sinasadyang naiwang bukas. Ang lahat ng inyong ari-arian, kabilang ang mansyong tinitirhan ninyo at ang kumpanyang ito, ay formal ng kinumpiska ng Valderrama International Holdings dahil sa hindi nyo pagbabayad ng utang at napatunayang pandaraya sa mga dokumento. Namutla ang matanda. Ang kanyang baso ng champagne ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog nito ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Hindi maaari. Akin ang kumpanyang ito. Hindi niyo ako pwedeng palayasin. Ang hiyaw ni Donna Imelda, ngunit ang kanyang boses ay tila isang desperadong awit sa gitna ng kanyang pagbagsak. Hindi pa doon natatapos ang karma. Si Enrique, na kanina patahimik sa tabi, ay biglang itinulak ni Isabela. Wala ka ng silbi. Akala ko ba ay mayaman kayo? Lokohan lang pala ang lahat ng ito. Sigaw ni Isabela. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang doktor ang lumapit sa kanila. Dala ang isang resultang matagal nang itinatago. Miss Isabela, ang records niyo mula sa aming ospital ay malinaw. Hindi kayo buntis at kailanman ay hindi naging buntis. Ang lahat ng dokumentong ibinigay niyo kay Enrique ay peke. Isang golden moment ang naganap
Nang dahan-dahang bumaba si Feli mula sa entablado, suot ang kanyang korona at ang kanyang nagniningning na gown. Huminto siya sa harap ni Donna Imelda na nooy nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina ng kanyang mga binti. Walang galit sa mga mata ni Feli, tanging isang malalim na awa para sa isang taong naging alipin ng sariling kasakiman. Ang utang na loob ko po sa inyo ay binayaran ko na noong gabing iwanan niyo ako sa ulan. Ang malumanay, ngunit matatag na sabi ni Feli. Ang mansyong ipinagmamalaki niyo ay kinuha na ng bangko, pero ang dangal na kinuha niyo sa akin, yan ang bagay na kailanman ay hindi niyo na maibabalik sa inyong sarili. Tumalikod si Feli at naglakad patungo sa pintuan ng bulwagan. Doon, nakatayo si Gabo, basang-basa ng pawis at may mga bakas ng itim na usok sa kanyang tuksedo. Ngunit may dalang pinakamagandang regalo. Si Sister Elena nagising na at nakangiti sa loob ng isang wheelchair. Tapos na ang lahat, Feli, bulong ni Gabo habang niyayakap ang kanyang asawa sa harap ng lahat ng kamera. Ang mga retaso ng ating buhay ay sa wakas ay naging isang buong obra maestra. Ang pamilya Valderrama ay dinala palabas ng security. Pinaliligiran ng mga taong dati ay humahanga sa kanila, ngunit ngayon ay may mga tinging puno ng pagkasuklam. Ang bawat hakbang nila patungo sa labas ay tila isang paglalakbay patungo sa dilim na sila rin ang gumawa. Ano ang mangyayari sa bukas na hindi na nakatali sa sinulid ng nakaraan? Handa na ba si Feli na harapin ang isang buhay kung saan hindi na siya ang mananahi ng pangarap ng iba, kundi ang arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan? Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas malalim at mas matatag na tahi sa tela ng ating tadhana. Ang sikat ng araw sa bengkang ay tila mas maliwanag at mas presko ngayon kaysa noong gabing unang dumating si Feli na basang-basa ng ulan at luha. Wala na ang amoy ng luma at maduming krudo. Ang hanging humahaplos sa kanyang mukha ay may hatid na bango ng mga bagong sibol na bulaklak at ng dagat na tila nakangiti sa kanyang tagumpay. Isang buwan na ang nakalilipas mula ng gabi ng paligsahan sa isang malayong distrito ng Maynila, sa loob ng isang maliit at masikip na paupahan na katulad ng dating tinirhan ni Feli. Nakaupo si Donna Imelda sa harap ng isang luma at kinakalawang na makinang panahi. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga diamante ay nanginginig na ngayon habang pilit na isinisuot ang sinulid sa karayom. Ang bawat pagtapak niya sa treadle ng makina ay nagdudulot ng kirot sa kanyang mga binti, isang pagpapaalala na ang karangyaan ay madaling bawiin ng tadhana. Mama, wala na tayong pambili ng gamot ko, ang reklamo ni Enrique mula sa kusina, habang tinitingnan ng isang tuyong pandesal. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit, nakasuot na lamang siya ng isang butas-butas na t-shirt, ang kanyang mukha ay puno ng panghihinayang at kahihiyan. Magtiis ka, Enrique. Ito ang buhay na itinira sa atin ng kargador na yon. Ang mapait na sagot ni Imelda. Bagamat alam niya sa loob niya na sila mismo ang humabi ng sarili nilang bitag. Ang bawat sulyap ng mga kapitbahay at ang mga bulong ng hiya sa kanilang paligid ay tila isang walang katapusang parusa na mas masakit pa sa pagkawala ng kanilang yaman. Samantala, sa tapat ng bagong gusaling ipinatayo ni Gabo, isang malaking karatula ang nakasabit. Sinulid ng Pag-asa, Vocational School for Women. Ito ang pangarap ni Feli na magbigay ng pagkakataon sa mga babaeng tulad niya na minaliit at inabuso ng pagkakataon. Sa loob ng paaralan, makikita si Sister Elena na masayang nagtuturo sa mga bata, habang si Feli naman ay abala sa paggabay sa mga kababaihan sa tamang paggamit ng mga makabagong makina. Walang hirap, walang takot. Tanging ang tunog lamang ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng makina ang maririnig. Isang orkestra ng pag-asa at pagkakaisa. Isang golden moment ang naganap nang pumasok si Gabo sa silid. Bit-bit ang isang maliit na kahon. Hindi na siya ang misteryosong chairman
o ang kargador na madungis. Siya na ngayon ang mapagmahal na asawang laging nasa tabi ni Feli. Dahan-dahan niyang inakay si Feli patungo sa balkonahe ng paaralan kung saan matatanaw ang buong Benkang. Para sa iyo, bulong ni Gabo habang binubuksan ang kahon. Nanlaki ang mga mata ni Feli nang makita ang isang singsing. Hindi ito gawa sa diamante o ginto, kundi isang singsing na may disenyong butones na gawa sa kahoy. Isang eksaktong replika ng butones na ibinigay niya kay Goyong sa ampunan. Ngunit sa gitna ng kahoy ay may isang maliit na perlas, sumisimbolo sa kagandahang nabuo mula sa loob ng isang sugatang kabibe. Ito ang tanda na kahit gaano kagulo ang mga tahi ng ating buhay, sa huli, tayo pa rin ang pipili kung anong disenyo ang ating bubuin, sabi ni Gabo, habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Feli. You are not just a survivor, Feli. You are the architect of our future. Nyakap ni Feli si Gabo ng mahigpit. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa dibdib nito. Ang bawat takot na naramdaman niya noon ay tuluyan ng napawi ng init ng pagmamahal ni Gabo. Ang kanilang nakaraan ay hindi na isang pabigat, kundi isang matibay na pundasyon para sa kanilang bukas. Salamat, Goyong. Salamat sa pagiging sinulid na nagdugtong muli sa aking puso. Ang bulong ni Feli. Habang naglulubog ang araw sa malayo, ang kulay kahil na langit ay tila isang telang seda na bumabalot sa buong mundo. Ngunit sa likod ng magandang tanawing ito, isang tanong pa rin ang naiwan sa isip ni Feli. Sapat na ba ang patawad upang tuluyang mabura ang bawat bakas ng sakit? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang si Enrique ay humihingi ng isang huling pagkakataon na magkausap sila, hindi para sa pera, kundi para sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago tungkol sa tunay na magulang ni Feli? Ang buhay ay hindi isang tuwid na guhit ng sinulid. Ito ay isang masalimuot na habi ng mga pagkakamali, luha, at muling pagbangon na nagbubunga ng isang natatanging disenyo na tanging ang panahon lamang ang makakapagbigay ng liwanag. Sa harap ng lumang gate ng ampunan ng San Jose, nakatayo si Feli habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Ang bawat tawa nila ay tila mga musika na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang sariling kabataan. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang lumang retrato, ang retratong ibinigay sa kanya ni Enrique sa kanilang huling pagkikita. Hindi humingi ng pera si Enrique noong hapon na yon. Sa halip, lumapit siya ng may nakayukong ulo at iniabot ang isang liham na itinago ni Donna Imelda sa loob ng 2 dekada. Doon nalaman ni Feli ang katotohanan. Ang kanyang ina ay hindi basta-bastang babae na nang-iwan sa kanya. Ang kanyang ina ay ang orihinal na tagahabi ng mga disenyo na ninakaw ni Donna Imelda upang itatag ang kanilang imperyo. Ang utang na loob na ipinagdiinan ng matanda ay isang malaking kasinungalingan. Ang pamilya Valderrama ang may malaking utang sa dugo at sining ng ina ni Feli. Napapikit si Feli habang dinaramdam ang hanging dumadampi sa kanyang mukha. Tinanong niya ang kanyang sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi nanggaling sa kanyang isip, kundi sa kapayapaang nananahan sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na iyon na diktahan ang kanyang bukas. Pinatawad niya si Enrique at si Donna Imelda, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat si Feli sa isang buhay na walang bitbit na mabigat na kadena ng puot. Ang kanyang pagpapatawad ay ang huling tahi na nagtapos sa kanyang pagiging biktima. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan, mahal ko? Ang boses ni Gabo ay tila isang malambot na kumot na bumalot sa kanyang balikat. Lumapit ang kanyang asawa at niyakap siya mula sa likuran. Ang init ng katawan ni Gabo at ang pamilyar na amoy ng katapatan ay nagpaalala kay Feli na ang kanyang Goyong ay hindi kailanman lumisan sa kanyang tabi. Ang batang lalaking nagbigay ng tinapay sa ampunan ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng buong mundo
sa daungan. Hindi Gabo, ang malumanay na sagot ni Feli habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang disenyo ng tadhana. Kung hindi dahil sa ulan, hindi ko matatagpuan ang iyong silong. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng aking makina, hindi ko matutuklasan ang tibay ng aking sariling mga kamay. Isang golden moment ang namayani sa kanilang dalawa habang pinagmamasdan ng papalubog na araw. Ang langit ay naging kulay lila at ginto, tila isang dambuhalang tela na itinahi ng may kapal para sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay puno ng pasasalamat. Natagpuan na ni Feli ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakasalalay sa yaman, kundi sa pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit nanatiling nagniningning. Ang aral na nais iwan ni Feli sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Huwag matakot sa bawat patid na sinulid ng iyong buhay. Ang bawat pagkakamali at bawat pighati ay bahagi lamang ng paghahanda para sa isang mas magandang obra maestra. Ang tunay na lakas ay wala sa pag-iwas sa sakit, kundi sa lakas ng loob na humabi muli pagkatapos ng bawat pagkawasak. Dahan-dahang naglakad ang mag-asawa patungo sa kanilang sasakyan, magkahawak kamay, habang ang anino ng ampunan ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ngunit para kina Feli at Gabo, ang liwanag ay hindi na manggagaling sa labas, kundi sa loob ng kanilang mga pusong sa wakas ay nahanap na ang kanilang tahanan. At doon, sa pagitan ng mga tibok ng kanilang puso, natapos ang isang mahabang paglalakbay ng mga retasong pangarap tungo sa pagiging isang perpektong obra, maestra ng tunay na pag-ibig. Sa bawat isa sa inyo na nanatili hanggang sa huling hibla ng kwentong ito, tanggapin nawa ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat. Ang pagsama ninyo sa bawat pighati at tagumpay ni na Feli at Gabo ay nagbigay ng buhay sa bawat salitang aking isinulat. Bilang inyong lingkod at tagapagsalaysay, isang malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong oras at tahanan habang ginagawa ninyo ang inyong mga pang-araw-araw na gawain. Habang hinahabi ko ang mga kabanatang ito, hindi ko mapigilang maramdaman ang hapdi sa aking sariling dibdib, lalo na sa sandaling winasak ang munting makinang panahi ni Feli. Para sa akin, ang bawat piraso ng bakal na yon ay sumisimbolo sa ating mga pangarap na madalas ay pilit ding dinudurog ng tadhana. Ang kwentong ito ay kinuha ko mula sa mga anino ng realidad, isang inspirasyon mula sa mga matatapang na kababaihang aking nakilala na kahit dumaan sa matinding unos at pang-aapi, ay piniling maging arkitekto ng sarili nilang kaligayahan sa halip na maging biktima ng kahapon. Nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang ating buhay ay parang isang piraso ng tela. Maaaring may mga butas, may mga mansya, at may mga bahaging punit-punit dahil sa mga pagsubok, ngunit nasa ating mga kamay pa rin ang karayom at sinulid upang ayusin ito. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na maging malaya mula sa kadena ng puot upang ang ating puso ay muling makakita ng liwanag sa dulo ng bawat madilim na kalsada. Bago tayo tuluyang maghiwalay, nais kong mag-iwan ng isang kaisipang maaari nating pagmunihan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Feli, matapos ang lahat ng pang-iinsulto at pagnanakaw sa iyong pangarap, kaya mo rin bang magpatawad ng buo upang makamit ang tunay na kapayapaan? O mas pipiliin mo bang ang hustisya ay laging may kalakip na paghihiganti? Napakasarap marinig ang inyong mga saloobin at karanasan tungkol dito. Sana ay nagbigay ang kwentong ito ng init sa inyong mga puso at munting pag-asa sa inyong mga isip. Kung ito ay nagustuhan ninyo, mangyaring i-like ang ating video at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang sabay-sabay tayong matutong bumangon mula sa anumang pagkakalugmok. Huwag din kalimutang mag-subscribe upang hindi nyo makaligtaan
ang ating mga susunod pang madamdaming paglalakbay. Maraming, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Naway manatili ang pag-asa at pagmamahal sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kathi. Ingat po kayong lahat.